Pinuntahan nga pala natin guys ang isang napakagandang isla dito sa Occidental Mindoro na mayaman sa kultura, kasaysayan at katolikong pananampalataya. Nandito na nga pala tayo ngayon guys sa port ng Abrad Ilog at sasakay tayo ng barko papunta sa Batangas. At kasama pala natin sa paglalakbay na ito ang famous na vlogger ng Occidental Mindoro na si Idol Bok Vlog. Siguro guys ang ilan sa inyo ay nagtataka kung bakit kailangan pa namin pumunta sa Batangas. Gayong ang Lubang Island ay sakop din ng Occidental Mindoro. Wala kasi guys bumabiyaheng sasakyang pandagat papunta sa Lubang Island galing sa mainland ng Occidental Mindoro. Kaya nangyayari guys ay babiyahe muna papunta ng Batangas Pier, then sasakay ng bus papunta naman sa Nasugbo. Pagdating sa Nasugbo ay dito naman sasakay ng barko uli papunta naman sa Lubang Island. At ang barkong sasakyan nga pala dito guys ay hindi sobrang laki at konti lang yung sasakyan na pwedeng maisakay. At meron ding fast craft na pwede nyong sakyan. Alam nyo ba guys na meron din pala kami nakasabay dito na galing sa Blayan at pupunta din sila sa Lubang Island. Kaya kung gusto nyo makarating sa Lubang Island ay talagang paghahandaan nyo yung ganito kahabang biyahe. Halos 4 na oras din pala guys yung biyahe ng barko mula sa pier ng Nasugbo hanggang dito sa pier ng Lubang. Napakadami nga pala guys ang nagsiuwian dahil bakasyon ngayon at magpipiesta nga pala yung iba't ibang barangay dito sa isla ng Lubang. Ito nga pala guys yung Barangay Tilik na kung saan ay makikita natin ang napakalaking imahe ni Mama Mary. At kung iniisip nyo naman po ay ang tutuluyan nyo dito sa Lubang Island ay huwag kayo mag-alala dahil welcome kayo dito sa Priscilla's Transient House. At malapit lang ito guys sa pier ng Lubang. Ang gaganda pala guys ng mga bahay dito sa Lubang. At ang karamihan nga dito guys parang mga sinaunang bahay pa. At isa nga guys na napansin din natin dito ang kalsada pala dito sa Lubang Island ay puro simentado na. At ang isa nga guys na pinuntahan namin dito ay itong Binakas Picnic Grove. Marami ang pumapasyal dito guys, ang mga turista o di kaya mga lokal na residente dito sa Lubang. At dahil tabindagan nga ito guys ay pwede na rin dito mag-swimming. At meron din daw palang kuweba dito guys, yun nga lang hindi na namin napuntahan dahil kulang na kami sa panahon at oras. At meron din pala dito guys na OMSC Lubang Campus. Ganito nga pala guys yung disenyo ng mga tricycle dito. Di ba nakakatuwa? Para siyang maliit na jeep. Ito nga pala guys yung isa sa mga tradisyon nila dito sa Lubang. Ang tawag pala nila dito guys ay pasandal. Kung na ibig sabihin ay pasasalamat. Meron din pala ito guys libreng pagkain at open ito para sa lahat na gustong makisaya. Ito nga pala guys yung bahay namin tinulugan. Ito guys ay pwede rin palang rentahan kung gusto nyo magbakasyon dito sa Lubang. Ito nga pala guys yung Barangay Tagbak. Dito nga pala tayo sasakay ng bangka patungo naman sa Cabra Island. Marami nga guys ang pupunta ng Cabra Island ngayon dahil nga maraming event ang magaganap sa isla gaya ng fiesta at kasalan. Halos 30 minutes nga din guys ang biyahe ng bangka bago marating ang Cabra Island. At habang binabaybay nga namin guys itong gilid ng Cabra Island ay talagang namanghakap sa napakagandang mga rock formation na amin nakikita. Kaya doon sa may hilig mag cliff diving o tumalon-talon sa dagat, sigurado mag-i-enjoy kayo dito sa pagtalon dahil ang tubig dito ay napakalinaw at sobrang linis. Sunod-sunod na nga mga bangka na dumarating dito sa isla. Tignan nyo naman guys kung gaano kaganda yung tubig dagat dito. Sobrang linaw. Kitang-kita na natin yung mga rock formation sa ilalim ng tubig. Pagkatapos nga natin sumakay ng bangka guys, sasakay naman tayo ng tricycle papunta doon sa Sitio Libis. Halos nasa 15 minutes din ang biyahe. Pahinga nga lang kami guys ng ilang oras dyan at pagkatapos nun ay pumunta naman kami dito sa tinatawag nilang Burol na kung saan nga guys ay nagpakita daw si Mama Mary. At dyan nga daw guys sa punong iyan yung eksaktong lokasyon kung saan nagpakita si Mama Mary. At dito rin pala guys ginawa yung pelikula na Himala na pinagbibidahan ni Nora Honor. Ang imahe nga pala ito guys ni Mama Mary ay paniniwala ang naghihimala dahil karamihan nga daw guys na mga hiniling nila kay Mama Mary ay talagang natutupad. Alam nyo ba guys, bagamat hindi ako Katoliko pero iba ang pakiramdam ko sa lugar na sobrang payapa at napakakalmado lang ang lahat. At ang pakiramdam ko talaga guys ay blessed na blessed ako sa lugar na ito. At dahil piyesta nga dito sa Sitio Libis, kaya naman pagsapit naman ng gabi guys ay nagsimula na ang kanilang tradisyon na kung tawagin ay bulaklakan. Ito nga pala guys yung isang tradisyon na kanilang ginagawa bilang pasasalamat. Ang gagawin lang nila ay isasayaw nila yung babae na kung tawagin nila ay pabulaklakan. At syempre kapalit ng sayaw ay meron din kapalit na halaga. At sa dalawang gabi nga na event na ito ay nakalikom sila ng mahigit 700,000 pesos. At first time nga rin daw pala guys na nangyari nagkaroon ng fireworks display dito sa isla ng Cabra. At bilang pasasalamat nga pala nila guys nagkaroon din sila ng misa dito sa St. Joseph Chapel. At ito na nga guys ang pinakihintay ng lahat dahil bubunutin na ang maswerteng mananalo ng Yamaha NMAX 2025 model worth 158,000 pesos. Mabuhay ang mga taga-Libis! Sino ang mananalo? Sa tingin nyo, itaas nyo na inyong kamay! At tatawagin ko na ang bubunot ng mananalo ng NMAX 2025 automatic. Ayan. Ayan na. Ayan na. Ayan na. Ayan na.
ay Jun Sabalyo. Police Major Jun Sabalyo na taga-Tagba. Siya po ang mag-uwi ng NMAX 2025. At dahil meron na nga guys nanalo sa Yamaha NMAX, kaya naglibot-libot na lang kami dito sa may Isla ng Cabra. At pinuntahan namin guys ito nag-iisang bakery dito sa Isla ng Cabra na nagsusupply ng tinapay sa buong isla. Alam nyo ba guys na halos walang brownout dito sa Isla ng Cabra? Dahil meron sila dito guys sariling maliit na power plant. Nagkaka-brownout lang dito guys kapag may nasisirang linya sa mga poste. At dito guys sa Isla ng Cabra ay meron na silang elementary school at meron na rin silang high school. At meron din ito guys na napakalaking gymnasium. At pagkatapos nun guys ay pinuntahan naman pala natin itong lumang lighthouse na ginawa pa nung panahon ng mga Kastila. Taong 1889 pa nga nung ginawa ang lighthouse na ito. At dahil guys sa sobrang tagal na ng estrukturang ito, kaya naman ilang bahagi na nga nito nasira na, pero ito ay nananatili pa rin nakatayo at matatag. Hanggang dito na lang guys itong adventure natin dito sa Isla ng Cabra. Sana ay mabigyan ulit tayo ng pagkakataon na makabalik dito sa Lubang Island. Dahil marami tayong mga lugar at mga gandang pasyalan na hindi pa napupuntahan. Gusto ko nga lang pala guys pasalamatan si Sir Andrew Vete at si Idol Bok Vlog, kundi dahil sa kanila guys ay hindi tayo makakarating sa lugar na ito. So paano yan guys, hanggang dito na lang itong vlog natin ngayong araw. Maraming salamat po at ingat po tayo palagi. God bless po sa ating lahat.